So, nakikita ba nyo ito? Ayan, si Robin Padilla yan. Ha? Si Robin Padilla. Ayan, Robin Padilla yan. Ayan, meron siyang statement na naman dito na kakaiba eh. Utang na loob ang pinag-uusapan. Ayan, Ayan ang sinasabi dito ni Robin Padilla. Hindi ko na kailangang kumbinsihin kayong lahat sapagkat alam nyo lahat ng nandito. Ano ibig sabihin niya? Ang buong Pilipinas at sa buong mundo. Lahat tayo, i-endorse niya isang kandidato. Ang mga kapatid kong Muslim, kailangan magbayad tayo ng utang na loob. Kailangan natin itong congressman na gusto niya maging senador na maging number 1. So madalit sabi, ang sinasabi dito ni Robin Padilla, meron siyang ini-endorsong congressman na gusto niya maging senador, pero kailangan daw ay magbayad tayo ng utang na loob. Anong utang na loob ng mga Muslim dito sa congressman gusto niya maging senador? Wow! So ang pinapalabas ni Robin Padilla ngayon, utang na loob ang pagbasihan para iboto ang kanyang kandidato. Oh my goodness. Yan pa naman ang ayaw ko sa lahat. Utang na loob, personal yun. Utang na loob, basihan para mo iboto ang kandidato. Wow! Robin Padilla, hindi ba dapat paninindigan, kakayanan, prinsipyong makabayan, prinsipyong para sa bayan, sa bansa? Hindi, utang na loob, magbayad tayo ng utang na loob. Grabe, ayan sinabi niya Ayan yung binasa ko lang. Pero ayaw ko na ipakita yung kandidato. May binabanggit siya kandidato. Si Robin Padilla yan. Ayan, papakita ko sa inyo ang parte ng kanyang mukha. Ayan, si Robin Padilla yan. Siya po may sabi niya. Sang-ayon ba kayo dyan? Iboto raw yung kanyang kandidato bilang pagtanaw ng utang na loob. O anong utang na loob ang kailangan? Ganon bang kababaw? Ganon ba ang iyong paniniwala, Senador Padilla? Ang Pilipino iboboto sa kandidato dahil pinagkakautangan ng loob. Hindi ba pwedeng ang pag-usapan dito ay plataforma di gobyerno kung paano resolbahin ang problema, palakasin ang ekonomiya, internal, external security dahil sa West Philippine Sea? Paano tugunan ang kahirapan? Paano tugunan ang maraming problema ng ating bansa? Hindi ba dapat gano'n? Di ba si Robin Padilla ay isang Muslim? Bakit kanyang inuutusan yung kanyang kapwa Muslim? Nananawagan siya sa kapwa niya Muslim na tumanaw daw ng utang na loob. So, alam mo, marami akong kilalang Muslim, hindi naman sila ganun. Alam ko, mga kapatid natin Muslim ay mga professional, matataas sa mga pinag-aralan, mga negosyante, makatao, makagobyerno, sumusunod sa ating mga batas, at malaya din silang bumoboto kung sinong gusto nila. Pero bakit si Robin Padilla nagpapakilalang Muslim ang kanyang kapanawagan sa kapwa Muslim ay utang na loob ang gamitin para iboto yung kanyang ini-endorsong kandidato? Ano yun, Robin Padilla? Pambihira naman. Ano po inyong masasabi dyan? Yan pa naman ang ayaw ko from day one. Dahil ako naniniwala, lumang politika, lumang sistema, pag utang na loob ang pinaiiral para iboto, para manalo ang isang kandidato. Mr. Robin Padilla, nasan ka? Bakit ganyan ang pinanghuhugutan mo? Walang-wala kapag pag-asa. Any comment, reaction, malaya po kayo. Isa pa, pag-usapan natin, iboto po natin pro-Philippines. Pabor sa Pilipinas, hindi pro-China candidate. Kung sino man po yung tingin ninyo pro-China, huwag niyong iboto yan sa isa ng West Philippine Sea. Yung maka-Pilipino, pro-Philippines, naninindigan sa West Philippine Sea. Yan po ang kailangan nating manalong senador. May paninindigan, may prinsipyo, hindi yung pro-China. Kaya po, tama talaga yung video ni Christian Esguerra, yung hindi porke lumusot yung isang kandidato, kakandidato na rin yung iba ng mga walang kakayanan at wala pong mga plataforma at wala pong mga alam sa pagpapatakbo ng bansa, sa paggawa ng batas, o kahit man lang experience sa pagiging barangay tanod. Alam niyo po, napakadelikado nitong mga salita na ito ni Robin Padilla. Dahil po parang ang gusto niyang ipakahulugan ay tumanaw tayo at ang ating mga kapatid na Muslim
sa mga ginawa ni Digong. Utang na loob kay Digong. Hanggang ngayon nga nagbabayad tayo ng utang na ginawa ni Digong 7 trilyon sa loob ng 6 na taon. Hanggang ngayon nagbabayad pa rin po tayo. Kaya tayo merong mataas na inflation. Kaya po naghihirap ang ating bansa at napakahirap po ng trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pababain ang presyo ng mga bilihin dahil po sa kakagawaan nitong si Digong. Tapos ang gusto po ni Robin Padilla, tumanaw tayo ng utang na loob kay Digong. Ikaw na lang, di ba? Kung ikaw tumatanaw ka ng utang na loob kay Digong at kay Kibulok, huwag mo na kaming idamay. Huwag mo nang idamay ang mga kapatid nating Muslim. Robin Padilla, maaring baka meron kang mga supporter na Muslim. Marami tayong mga kapatid na Muslim na baka nagtitiwala dito kay Robin Padilla. Pero, di ba, naku po, karamihan po ng mga kapatid nating Muslim matatalino. Alam nila kung ang isang kandidato po ay ginagamit lamang sila at ang kanilang relihiyon para po maipanalo ang kung sino man na kinakandidato. Alam niyo po, napakapangit po na makita na mayroon po tayong isang senador na ganito ang pag-iisip. Kasi nga po, siya ay nanalo dahil sa utang na loob. Kaya siya binoto ng taong bayan, kaya siya nag-top notcher ng 2022 election dahil po kay Digong. Hindi dahil sa kanyang pagiging sariling kakayanan, sariling kaalaman, katalinuhan. Ano ba alam ng isang Robin Padilla sa paggawa ng batas? Wala. 3 taon na siyang senador. Ano ba nagawa niya? Ano ba mga naipasa niyang batas? Ang tanging naalala ko kay Robin Padilla, pag binanggit mo Robin Padilla sa Senate of the Philippines, ang naalala ko ang kanyang pagmumukbang. Ang paghagod sa kanyang bigote at ang pag-iyak niya nung nakulong na si Digong. Yan lang po ang aking naalala sa isang Robin Padilla. So bakit ka papakinggan ng taong bayan? Sino ka, Robin Padilla, para pakinggan ng mga Pilipino? Kaya nga po talagang kasuklam-suklam na madagdagan pa ng isa na namang Robin Padilla sa ating Senado. Huwag na po nating dagdagan ang problema. Huwag na po nating dagdagan ng mga mangmang dyan po sa Senado. At huwag na nating dagdagan ng magiging tuta ng isang dating presidente at isang peking anak ng Diyos na mga nakakulong po hanggang ngayon. Huwag na. Tama na po yung meron tayo isang Robin Padillang pagtitiisang makita hanggang 2028. Pero yung pong madadagdagan pa ng isang kandidato na walang plataforma, walang kaalaman, hindi man lang dumaan kahit sa pagiging barangay tanod o barangay konsilor o kaya XO ng barangay, wag na po. Tama na po yung meron tayong isang Robin Padilla na parang clown sa Senado, na minsan tatawa, minsan iiyak, at minsan makakalimutan niya na siya'y senador. Diba, tama na po yun. Nagsayang na tayo ng pera, 3 taon. Nagpapasahod tayo ng isang tuta, ng isang politikong nakakulong. Tama na po yun. Huwag na nating dagdagan ng problema ni Chis Escudero. Huwag na nating dagdagan ang daños perjuicios na tinatamasa natin ngayon dahil nga po sa mga ganitong klase ng politiko na wala pong naitutulong sa ating bayan, kung hindi ang tanging iniisip ay ang pansarili pong intensyon, pansariling interes at pansarili pong pagtatanggol sa mga kriminal. Kapag po ang kandidato at ang nagpo-promote nito ay pro-criminal, pro-China, at pro po sa mga trapo at sa mga mangmang, ay nako, wag nyo pong iboto. Kasi ngayon ang balita, posible umano na naggumagamit ng impluensya ang China, pwedeng financial support sa mga kandidatong gusto nilang maging kakampi para sa isyu ng West Philippine Sea. Yan po ay kataksilan ng Pilipinong magpapagamit dahil lang sa interest ng China. Dapat pag Pilipino ka, manindigan ka sa teritoryo ng ating bansa. Kung sino man po yung mga senador, mga kandidato for senador o maging local position o local government na pro-China,
Huwag na huwag niyong iboboto dahil pagsisisihan po ninyo yan. Okay? Okay. Ito naman yung sunod. Ramdam na ni Sara Duterte ang issue tungkol sa impeachment. Kaya siya ngayon ay kayod marino. Kayod kaliwat kanan para makumbinsi ang mamamayan, suportahan ang kanyang mga kandidato. Kasi alam ni Sara na napakalakas ng mga ebidensya tungkol sa impeachment, article of impeachment laban sa kanya. Kaya yung kanyang mga pag-endorso at pag-suporta sa kanilang mga kandidato, ang layunin niyan ay isalba siya na maging kakampi niya sa pagsisimula ng trial pagdating ng 20 Congress. Kasi next month, sa June, opening lang. Wala pang trial yan. Marami pang proseso. Sa pagdating ng 20 Congress, dyan magsisimula ang actual na trial. Mga new elected senador, congressman, yan po ang magiging hahawak ng impeachment. Kaya posibleng yan po ang galaw ni Sara. Alam niyang malakas yung kaso, mga ebidensya, kaya ngayon nagkukumahog siya, nai-endorso at mangampanya na suportahan ang kanyang kandidato. Hindi naman yan matatanggap ng mga taong may-ari ng pera sa isyu ng maaaring korupsyon. At higit sa lahat ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga silent majority na mga botanteng Pilipino, hindi yan makukumbinsi. Maniniwala silang dapat sumailalim sa trial, panagutin si Sara dyan sa betrayal of public trust na kanyang kinakaharap. Pero alam na natin kung ano ang galaw nila. Kaya maging maingat muli ang pagboto sa Lunes. Okay? Ito, habol natin ito. Talaga naman, no? Merong DS, Duterte supporters vlogger, patuloy na gumagawa ng mga palusot, katuwirang baluktot para ipagtanggol si Pulong Duterte. Alam niyo kung bakit ako natawa? May nag-forward sa akin ng video eh. Hindi ko nakasabi kung sino. Pinapalabas niya, VIP raw dahil congressman, kaya niregaluhan ng babae. Ganon. Kaya nung nandoon sa bar, binigyan o pinatabi ang isang babae dahil VIP. Wow. Justification ba yon? Dahil congressman, VIP, libreng bigyan ng babae. Pinapalabas niya, binigyan ng babae. So, alam mo, Mr. Vlogger na A1, hindi ko alam kung sa kaumuhugot ng pandulokong ginagawa mo. Iba yung regalo kaysa order. Gusto mong palabasin dahil VIP niregaluhan ng babae sa bar. Ang sinasabi ng biktima, binugbog ng 2 oras ni Pulong Duterte, hindi yon regalo. In-order sa kanya. Yung mga babae, kaya dinala niya sa club kay Pulong at yung kanyang mga bisita. Yun ho yung issue. Pero pinapalabas ng vlogger na Duterte supporters na nagpapalusot pa siya. Na VIP yan, kaya binigyan ng babae, kaya ho, nirespetong siya ay niregaluhan. Ibang regalo kaysa order. Matatawa ka na lang. Alam niyo kung sino, bahala na kayo. Ayaw ko ng pangalanan, nagpapasikat lang yan. Suntok sa buwan naman ang mga argumento niyan. Pag hindi personal ang isyong kanyang tinatalakay, kaya kaliwat kanan na ang kaso niyang libel eh. Kaya ang dami niyang kaso kung saan-saan. Pati inciting to sedition, may kaso rin yan. Yan ho yung vlogger na halatang-halata mong pruda talagang Duterte from day one. Duterte kibuloy ang galawan niya ng araw. Pero dito sa issue ng kay Pulong, pinipilit niyang linlangin, paniwalaan na walang ginawang masama si Pulong. Ang linaw-linaw doon sa video. Hindi lang yung issue ng babae, yung pambubugbog bawal. Di ba? Yung tungkol doon sa babae, kung binayaran o isa pang problema yon. Pero yung sinasabi niya, VIP kaya niregaluhan, kalokohan. Ulitin ko, iba ang regalo kaysa order. Nag-order sila, sabi ng bugaw na kanilang binugbog. Dami niyong palusot, kaya hiya lang kayo. Please like and share ng ating mga video. Ganun pala kapag VIP, pwede nang makisali sa human trafficking. Parang ganun ba, Sir Mike Abe, ang pinapakahulugan itong vlogger ito? Sino kaya yun? Naku talaga, basta talaga DDS o mga supporter ni Digong, naku po, talagang kahit po mali ay itatama nila para lamang po ma-justify ang ginawa ng kanilang mga anito. Alam niyo po, dito po sa issue kay Sara Duterte, sa kanyang impeachment trial, hindi na po tayo magtataka na overconfident siya. Pinapakita niya na confident siya. Kasi nga po,
yun na lang ang kanilang panlaban. Yung angas, yabang, karakas, yun na lang ang may pagmamalaki nila. Yun na lang ang papakita nila. Pero kung mga ebidensya ang pag-uusapan at yung katotohanan ng paglustay ng pera ng bayan, dyan po sila talo. Kaya po, di ba, kailangan nila na manalo ang kanilang mga senatoriables. At di ba nga po, kumuha pa sila ng import like etong si Amy, si Camille, at etong si Francis Tolentino. Yan ang mga import nila na kumbaga tinropa nila para kung sakali po na magkaroon po ng pagkakataong manalo itong tatlong to, baka nga naman daw po tumanaw din ng utang na loob sa kay Sara Duterte. Dahil nga po ito ay inendorso sila Francis Tolentino, itong sila Amy Marcos at itong si Camille Villar, di ba po? Yung kumbaga kanilang utang na loob system. Alam niyo sa totoo lang, kapag po utang na loob system ang pinairal ng isang presidente, senador, vice-presidente, gobernador, mayor, nako, hindi po makakapaglingkod ng tama yan sa mga Pilipino, sa taong bayan. Hindi po. Bakit? Kasi kapag po ikaw ay tumatanaw ng utang na loob sa isang tao, lahat po ng mga papabor sa tao na ito ay gagawin mo. Lahat ng pabor sa isang politiko na ito ay gagawin mo. Kaya po napakadelikado ng mga pahayag na yan ni Robin Padilla na dapat daw po'y tumanaw ng utang na loob ang mga Pilipino, ang mga Muslim. Nako, maling-mali po yan. Hindi po dapat tayo tumanaw ng utang na loob sa mga politiko dahil ang mga politiko po ang may utang na loob sa atin. Kaya sila naluklok sa kanilang kinalalagyan ay dahil po sa ating boto. Kaya po sila naluklok sa kanilang pwesto ay dahil po sa ating mga ginawa na pagdedesisyon. Kaya lang nga po, minsan ng mga pagdedesisyon po natin ay may kamalian. Katulad na lamang po ng pagboto ng napakaraming mga Pilipino dito kay Robin Padilla na akala nila ay magiging top performer. Top performer po sa Senado. Yun pala ay magiging top mukbangers. Pupunta lang sa hearing para kumain. At iiyakan si Digong kapag nakulong. Nako, yan po ang mahirap kapag po ganyan po ang senador. Lalo na ngayong 2025, pag po nagpanalo kayo ng ganyang senador na naman, nako po, napakadelikado dahil po ang mangyayari po niyan, baka mag-iiyakan na lang po sila na mag-iiyakan sa Senado kapag po nakulong pa itong si Sara Duterte. Diba? Kaya po maging matalino na po sa pagboto bukas po. Doon na po tayo sa sa sigurado. Alam niyo naman, 'di ba? Doon tayo sa sigurado, may solid na track record, 'di ba? Magaling na DILG secretary. Doon na tayo. Kaysa naman sa mga mukbangers, kaysa naman sa mga iyakin, mga tumatanaw ng utang na loob sa dating presidente at sa peking anak ng Diyos. Nako po, wag na wag po nating iboboto yan dahil po napakadelikado po. Hindi po tayo uusad, hindi po tayo magtatagumpay sa kagustuhan nating kaunlaran, progresibo, at pagbabago. Ang mangyayari po niyan ay puro utang na loob ang titignan nitong mga politiko na ito. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Support po ninyo Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Yan ang baka maisipan ni Sir Mike for Senator sa 2028. Nako, pwedeng pwede. Maraming salamat Sir Mike sa iyong magandang video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. God first po tayo sa Manila. Manila, God first.